sinupalpal po ng dalawang mambabatas, si Bangag at si Asong Bangag din, na si Auntie Claire, mga kababayan, yung mga sinabi ho nila na okay pa naman po ang supply ng langis sa ating bansa. Wala pang krisis. O, wag kayong mag-alala, putang ina. Wag daw mag-alala, mga kababayan. 100 na mahigit ang kada litro. Di ba? Hindi mag-aalala. Yung mga jeepney driver, yung mga single motor na yan, mga taxi driver, lahat ng mga pampasahero, umaangal na sa presyo ng gasolina. Yung dating kinikita nilang 1,000, ngayon 300 na lang. Kayo, hindi nyo nararamdaman ang krisis kasi mga mapepera kayo, mga pawatan kasi kayo eh. Magnanakaw daw kayo. Sabi ng 18 ex-marines ni Saldico, ni Gutesa. Yan. Hindi nyo talaga mararamdaman, marami kayong pera. Kaming mga pobre, ngayon, magmurahan tayo, mga mga yawa mo. Ramdam namin. Kami, pobre kami, wala kaming pera, kayo hindi nyo mararamdaman yan. Visit to mga ito. Mag-amo nga kayo. Parehas bangag. O ito po, panoorin po natin ang video nitong dalawang mambabatas, mga kababayan. Sana yung ibang mga mambabatas dyan, magsalita ho kayo. Ilan lang kami ang nagsasalita eh. Magsalita din kayo, gumawa din kayo ng video katulad ito. O lalo na sa mga mambabatas dyan na maka-Duterte, kagaya namin. Magsalita kayo. Hindi na biro itong nangyari sa bansa natin. Hindi po madali ang mawalan ng gasolina. Mabuti pang bumalik na lang ang COVID. At least yun, may gasolina, nakakagalaw ang ekonomiya. Ito, pag nawalan tayo ng gasolina, stop lahat. O, ito na po yung video. Pasensya na po. Napasarap na naman si PL ng kwento. O, ito na. Ngayong sumipa na ng 120 pesos per litro, yung diesel at iba pang mga produktong petrolyo, malinaw na nasa krisis ho ang ating bansa. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Ang kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kapanatagan. Na sa gitna ng krisis na hinaharap natin, nakikita ang gobyerno na ginagawa ang lahat ng pupwedeng gawin para mapawi o maibsan man lang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa Garapon? Kayo lang ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo. Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo at makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasa krisis na po tayo. Nasa krisis na po tayo, hindi na po normal ang sitwasyon. And what we have to do right now is do the preparation just like during COVID when there was uncertainty. Hindi po natin alam hanggang kailan at hanggang saan ang patutunguhan ng nangyayaring krisis na ito. Kaya dapat ganun din ang preparasyon na ginagawa ng ating gobyerno at mga ahensya. Our response must go beyond short-term relief. Ang ating makabayan ay nakatingin at umaasa sa atin. Ipakita po natin na may malinaw, mabilis at konkretong aksyon tayo para sa kanila. Situation, again, is not normal. We are in crisis already. Creation of task force or crisis committee should have been done right when the conflict started. Nonetheless, the formation of the committee now is still very much welcome. There should have been a sense of urgency at the onset of the Middle East crisis. Alam naman natin na tatamaan tayo ng negatibong epekto lalo na sa presyo ng gasolina. Hanggang kailan pa magtitiis ang taong bayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Nasa Pangulo na ang bola. May kapangyarihan na siyang isuspend o bawasan ang excise taxes sa langis.
Umaaray na ang publiko sa taas ng presyo ng petrolyo, lalo na ang mga manggagawa at jeepney drivers. Bumuo na ng isang interagency task force ASAP para tiyakin na mabilis, maayos at tuloy-tuloy ang pagkilos ng gobyerno. Panahon na para gumalaw dahil sa gitna ng krisis, hindi pwede maghintay ang taong bayan. Bawat araw na delay, dagdag pasanin sa mamamayan. Imbes na puro false hope, ilahad ang totoo kung ano talaga ang konkretong plano natin. Parehas po ang sinasabi ng dalawa, mga kababayan. Nasa krisis na tayo. O ngayon, pinirmahan na ni Tito Soto, mga kababayan, at ni Boji D. Ang ginawa nilang resolusyon, mga kababayan, para hilingin o pagbibigay ng kapangyarihan pala, pasensya na, pagbibigay ng kapangyarihan sa presidente na magmando na tanggalin muna pansamantala ang excise tax, mga kababayan, sa langis. Ang tanong, kung kaya bang gawin yan ni Junior, mga kababayan? Eh, yung mga may-ari ng mga naglalakihang mga oligarchs ho, mga kababayan kaya niya kayang manduhan yan. Siya naman po ang minamanduhan ng mga yan. Di ba? Parang siya ang minamanduhan Kaya nga nagbigay na lang siya ng 1/8 solution na 5,000 sa mga tsuper para hindi masyadong apektado. Pero ang totoo, pinambayad lang ng utang ng mga tsuper yun kasi matagal lang hirap ang mga Pilipino. Di ba? Ano sabi ng isang US-based diplomat, mga kababayan? Kahit siya nasabi niya na running out na po ang fuel ng Pilipinas, hindi lamang po ng bansang Bangladesh at ng Vietnam. Ito mismong sabi niya, Vietnam, Bangladesh, and the Philippines will run out of oil in 3 weeks. US-based diplomat says, ayon po di umano daw, mga kababayan, sa politiko. 3 weeks na lamang daw po tatagal ang ating oil, langis, crudo, gasolina, mga kababayan. Nako. Tugman-tugma din po sa sinabi ng ng DOE, mga kababayan. Ito naman po ang sinabi nila. Una, parang huwag kabahan ng mga Pilipino, mayroon silang palaman. Ang palaman po nasa ibabaw. Ito, sabi niya, steady pa naman yung supply natin. Yan lang laging sinasabi nila. Steady. Di sana steady din ang presyo ng gasolina. Bakit napakataas na kung steady ang supply natin? Ano itong mga ito? Tiniyak, mga kababayan, tiyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na ng ahensya ang lahat para panatilihing sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng epekto ng gulo sa Middle East. Pag sinabing panatilihin, mga kababayan, hindi magsisiro. Hindi katulad na sinabi nitong US-based diplomat na 3 weeks wala na, running out na yung gasolina o langis ng Pilipinas. Pero sa kanila panatilihin. Sige, pag yan hindi nyo nagawa, mag-resign na kayo sa posisyon ninyo. Wala kayo. Pare-parehas kayo. Ayon kay Garin, mayroon pang 45 days o araw na supply ng langis sa bansa. Mantakin nyo yan. 45 araw na lamang po, mga kababayan. 45 days na lamang po na mayroon tayong supply ng langis.
Kinabukasan, pag 45 days, wala na. Tugma! Kasi sinabi nitong isang US-based diplomat, mga kababayan, ewan ko lang, kung meron ng nakitang bansa ang presidente natin na mapagkukunan niya ng langis, mga kababayan. Mukhang wala pa. Kasi kung meron na, ipagyayabang kaagad nila yan. Mayayabang yung mga yan eh. O meron na tayong mapapagkunan ng langis. Nag-commit na sa atin ang bansang Agartha. Agartha. Sino po nakakaalam sa lugar na yan, sa bansa na yan, yung Agartha? Sino po nakakaalam? Paki-comment nyo dyan, mga kababayan. Di ba? Kaso wala pa po silang sinasabing ganyan. So, ibig sabihin, wala pa, mga kababayan. Wala pa. Wala pang bansa tayong malalapitan, mapagbibilhan ng langis. Kaya, ang ginawa ni Junior, mga kababayan, hindi niya na kayang mag-isip. Mag-isa. Hirap na siya. Hindi niya na kaya nahihirapan na siguro siya di nagtayo siya ng isang komisyon, mga kababayan. Ayan nasabi, Marcos orders creation of crisis committee. Ayan po yung indikasyon ng mga kababayan na nasa krisis na po tayo. Katulad ng video pinanood po natin kanina na sinabi ng dalawang mambabatas. Nasa krisis na po tayo. Naisip niya na Gagawa na tayo ng isang komite. Task Force Anti-Crisis, parang ganun ba, mga kababayan?